Ako'y hangiyo sa iyong tanan, palihugtan ninyo sa pagtindog, karon mo adto ta sa pinaka-importante nga bahin sa atong simba nga mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. So mamalihog ko sa inyong tanan, palihog ko inyong mga Biblia o gabrihin ninyo sa Matthew chapter number 13. Matthew chapter number 13, unya magbasa ta diri og 10 ka verse. Basahon na to una ang versikulo 9. Okay? Matthew chapter 13 verse number 9. Magsabay ta ninyo sa pagbasa. Kung naabot na mo, say amen. Ang pulong sa Diyos nagaingon, sabay-sabay, ready, begin. Who hath ears to hear, let him hear. Verse 3. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Verse 4 ka mo magbasa palihog. Ako magbasa verse 5. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up because they had no deepness of earth. Verse 6, kamo ang magbasa. Ako ang magbasa verse 7. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. Verse 8, kamo magbasa. Verse 9 ako magbasa. Who hath ears to hear, let him hear. Magampo ta ang Diyos magpanalangin. Amahan na mo nga langit nun. Salamat kayo, Lord, sa mga pulong nimo. O kami nagapasalamat po sa mensahe nga imong giandam karong buntag, Lord, para sa amo. Lord, I pray for your presence at this time, Lord God. And I pray, Lord, nga puna kami Ginoo sa imong balang espiritu. Speak to everyone, Lord, through thy word. And for those who are here nga wala pa Ginoo nakabaton sa imuhang kaluwasan, nagaampo ko para nila Ginoo nga maluwas sila. Ug sa mga uban nga nagsimba diri Lord, ug sa mga katawhan nimo, Amahan, nagaampo ko og enlightenment ug encouragement para sa ilaha. Use this message, Lord God, to bring us back to you, Lord, and to help us grow in our faith. Lord, help me as I preach your word. Fill me with your Holy Spirit and give me wisdom. O Father, kaniya mong ginaampo, ginapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Salamat o pwede na mo maglingkod. Okay, mag-try ko sa tabang sa Ginoo o wali sa inyo ha o sa mga parable nga gihatag sa ato ang Ginoong Hesukristo. So, gikan mga igsoon sa akong study, kani ang ato ang una nga ato ang pagahisgutan nga parables. Usa sa mga parable nga gitudlo sa ato ang Ginoong Hesukristo is the parable of the sower. Mao ni ang mensahe nato karong buntag. So ang theme nato sa atong message karon is how people respond to the word of God. Unsa ang mga tao mo balos no sa pulong sa Dios. Okay? Now kanatong gibasa mga higala kay usa ni siya sa mga pinakaimportante nga parable nga gitudlo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Tungod kay kini gi-explain diri no nganong naay mga tao makadungog sa pulong sa Dios, ang uban nila nga nakadungog sa pulong sa Dios na bag-o. Pero naapoy mga uban nila nga parehas atong uban nga nakadungog sa pulong sa Dios kada bag-o pero sila wala na bag-o. Okay? So, ang context aning parable nato may gala is kaninga time si Hesukristo naghisgot siya sa iyang mga tinunan about parable. Daghang mga tao ani nga panahon nagsunod sa iyaha, daghan sa ilaha naminaw sa iyaha mga preaching ug daghan pud sa ilaha mga igsoon ang nakakita sa iyang mga milagro. But even though daghang mga taong nakadungog sa pulong sa Dios, dili tanan no nga tao ang mingtuo ug dili pud tanan na bag-o. Nabisan si Hesukristo na ang nagtudlo sa mga tao, mga igsoon. So para mga higala, matabangan ang mga tao, si Hesukristo naghatag siya og parable aron i-explain ang mga nagkalaylahi nga condition sa kasing-kasing sa tao. Basin mga higala, nakakadinhi karong buntag og ingon ani ang imuhang condition pod sa imuhang kasing-kasing. So ang purpose ani sa mensahe may gala is aron ba no examine nato ang atuang kasing-kasing ug tan-aw nato basin ingon ani ang atuang kasing-kasing ug kung ingon ani atong kasing-kasing may gala kung dili siya maayo tama mga igsoon then
naay mga things nga dapat buhaton nato aron ang ato ang kasing-kasing masubay diha sa Ginoo. Okay? Na Matthew chapter 13 verse number 3, nagingon diri ang pulong sa Dios, and he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. So gikan ani nga story, ang kaning sower nagrepresent ni siya kaning tao nga nagwali sa pulong sa Dios. Mao ni siya ang sower, ang magwawali. Ikaduha, gimension ang liso. Ang liso nagrepresent ang pulong sa Dios. So ang kaning pulong nga giwali mao to ang liso mga igsoon. Unya ang kaning yuta, gimension ang soil, klase-klase nga mga soil diri sa Matthew chapter number 13, it represents the hearts of the people. So balik ko na to, ang sower, ang tao nga nagwali. Okay, sa pulong sa Dios. Ang liso nagrepresent pulong sa Dios. Ang kaning soil or ang kaning yuta nagrepresent ni ang kasing-kasing sa tao. Na ang gitanom nga liso sa yuta mga igsoon maura nga liso. Pero ang resulta kay lahi-lahi tungod kay ang kasing-kasing mga igsoon lahi-lahi. Okay? Now he was teaching here about how people respond to the word of God. Na kung atong tanawon sa mga kasimbahanan, every Sunday in churches around the world, the word of God is preached. Daghang mga tao ang makadungog sa pulong sa Dios, nay uban maminaw gid og kaning tarong sa pulong sa Ginoo, nay mga uban nga bisag nakadungog sila sa pulong sa Dios ilang ibaliwala. Naapoy mga uban may nga ilahang dawaton in just a short time lang, pero naapoy mga uban nga i-allow nila ang pulong sa Dios nga mubag-o sa ilang kinabuhi hangtod sa hangtod. So ang kalainan diri mga igsoon is dili gyud ang diferensya diri dili ang liso. Okay? The seed is always the same. Ang pulong sa Diyos, maura. God's word never changes. So the difference, mga igala, is the heart. Okay? Kung imuha, mga igala, pangutan-on sa imuhang kaugalingon, ngano man naay mga kinabuhi na nga bago, o ngano man naay mga kinabuhi, wala ka bago, bisan sila nakadungog ra sa mao nga mensahe gikan sa pulong sa Diyos. Well, the difference is the kind of heart a person has. Mao na siya ang kalainan. So that today, the question is not, nakadungog ba ka sa pulong? No, that is not the question to ask, mga igsoon. The question to ask is, what kind of heart do you have? Unsang klaseng kasing-kasing ang anaa ka diha sa imuang kinabuhi. So let me give you 4 things, mga igsoon, this morning. Una sa tanan, mga igala, ang usa sa mga klase nga kasing-kasing nga gihisgot sa atuang Ginoo Kristo kay ang kining gahi nga kasing-kasing, the hard heart. Mao ni ang liso, mga igala, nga nahulog o gitanom diha sa dalan, no? So Matthew 13 verse 19, diri ang explanation nga gihatag sa atuang Ginoo Kristo bahin atong mga liso nga nahulog sa mga klase-klase nga mga yuta. Sa versikulo 19, nagingon diri ang pulong sa Dios. Okay, verse 19. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. Basahon ako sa Bisaya para sa uban nga nato diri. So diha nga si bisan kinsa nga nagapaminaw sa pulong sa gingharian ug wala nagasabot niini, unya nagaabot ang dautan ug nagasangmit niadtong napugas diha sa iyahang kasing-kasing. Kini siya mao ang bidawat sa binhi diha sa daplin sa dalan. So the wayside is the path nga kung asa ginalakwan sa mga tao. Dili ba kung naay ka ng yuta nga permi agian sa mga tao, kadugayon kana nga yuta bisag dili sementado mugahi siya. Okay, so ang soil, pag ang kuan mga igala, mugahi siya, so ang liso, dili gid siya sulod gid og tarong, dili gid siya matanom og tarong, dili gid siya kanang malubong og tarong sa yuta. Tungod kay, sa sinigig, agi og tamak sa mga tao, anang yutaan, ninggahi ang yuta. So si Jesucristo ni-explain, nga kung ang liso kuno, diha lang mahulog, ibabaw sa yuta, then muabot tong langgam. Ang katong langgam nagrepresentar to mao ang yawa.
So ang katong langgam mo kuha atong liso nga nahulog dito sa dalan nga permi o sa yuta nga permi ginaagian sa mga tao. So kana mga igsoon, kung atuan na siyang tagaan og kanang kuan spiritual nga pagtulunan, ang katong langgam nagrepresent ang yawa nga mingkuha sa pulong sa Dios diha sa kasing-kasing sa tao. Mikuha siya sa pulong sa Dios nga gitanom diha sa kasing-kasing sa tao. Naunsa man ang kaning karakteristik sa usak ka tao nga gahi ang kasing-kasing? Well, mao ni mga igsoon, sila makadungog sa preaching pero dili gid sila maminaw pag-ayo. No? They hear preaching but they do not listen carefully. Ang ikaduha pod mga igala, mao ni, dili sila interesado makadungog sa mga spirituhanong mga butang. Ang another pod nga kinaiya sa usa ka tawo nga ninggahi ang kasing-kasing kay they may attend church but their hearts are closed. Nagsimba sila pero ang ilahang kasing-kasing sarado. So these people who have a hardened heart, maglingkod sila diri sa simbahan, makadungog sila sa pulong sa Dios, but while the word of God is being preached to the people, instead of listening, they are thinking about their problems, they are thinking about their work, they are thinking about money, or they are thinking about their plans after church. So na sila diri sa simbahan, kung magwali na ang preacher sa pulong sa Dios, makadungog sila pero wala sila gapaminaw kay naa sila'y lahi nga gihuna-huna diha sa ilang utok. Samtang gawali ang preacher mga igsoon. So what happened is this, the word of God never enters their heart. Ang pulong sa Dios dili gyud mosulod sa ilang kasing-kasing. And before they even think about it, ang yawa mingkuha na sa liso nga gitanom sa preacher diha sa ilahang kasing-kasing. Mao na mga igsoon nga nay mga tao nga makita ninyo nga bisag daghan na kaning kadaghan na sila nakadungog og mga sermons, siguro mga hundreds of sermons na ang nadunggan nila mga higala, still wala nabag-o ang ilahang kinabuhi tungod kay magsimba sila unya makadungog sila sa pulong sa Dios, dili manggod sila maminaw. Di sila maminaw tarong tungod kay naman gud sila ilahi nga gihuna-huna. Mao na nga giingon ni Jesucristo diri sa atong gibasa sa bersikulo 9, who hath ears to hear, let him hear. Kung ikaw aduna kay dalunggan para makadungog, importanteng maminaw ka. Be attentive. Be swift to hear mga igsoon. God doesn't want us to miss the truth that He wants to share or to plant in our hearts mga higala. Dili gusto sa Ginoo mga igsoon nga kanang mahimong walay bili ang katong pulong niya nga gusto niya itanom sa imuhang kasing-kasing. Daghag mga nagasimba may gala nga ang pulong sa Dios dili kasulod sa ilahang kasing-kasing. Ang resulta ba no, kung ang pulong mga higala dili kasulod sa imong kasing-kasing, kung naa lang na diri sa imong hunahuna pero wala na ning abot diri sa imong kasing-kasing, kawato na sa yawa. So importanteng sa tanan nga nagsimba karong buntag, bantayan ninyo ang inyong kasing-kasing kung ikaw maminaw ka sa pulong sa Dios. Guard your heart when you hear the word of God, because this is what the Bible says in Hebrews chapter 3 verse 15. Hebrews chapter 3 verse 15. Ang giwarn sa Ginoo diri sa ato ang mga higala is this. Versikulo 15, the Bible says, Hebrews chapter 3, I'm sorry, dili 13. Hebrews chapter 3 in verse number 15. The Bible says in verse number 15, while it is said, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. So we are warned by the Lord Jesus Christ nga kung karong adlaw, dadunggan nimo ang iyang tingog, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Now let me say something very serious this morning mga igala. Kay balo ba mo kung unsa ang pinakadelikado nga kasing-kasing? You know what? The most dangerous heart is a heart that becomes used to
to hearing the truth but never responding to it. Kanang kasing-kasing ba nga naanad na sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o tungod kay naanad na siya, dili na siya mo respond mga higala sa pulong sa Dios. You know what? May mga tao, mga igsoon nga nakadungog na sila sa gospel. Kadaghan nga panahon, nakadungog na sila sa mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios, but it no longer moves them. Dili na sila maapektuhan, dili na sila mga higala makonvict, dili na sila matarog sa pulong sa Ginoo. You know why? Because their heart has become hardened. Ninggahi na ba ang ilahang kasing-kasing? So kanong buntag, kay balo ba mo ang Dios may galag, gasigi paghihapon siya istorya sa mga tao. Ang Dios gasigi paghihapon siya istorya sa imuha. So ayaw tuguti nga kanang imuhang kasing-kasing, mugahi siya. Kung ikaw istoryahan ka sa Ginoo sa iyang pulong karon, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Ang gingon sa atong Ginoo Jesucristo, naay mga lisom nga gitanom diha o nahulog diha mga igsoon, gitamnan sila diha sa gahi nga yuta. Nganong ning gahi ang yuta? Kay sige siya ginaagian sa mga tao, sige siya ginatamakan. So pag naitanom nga liso diha, dili gid siya maturok pag-ayo ilalom sa yuta tungod kay gahi ang yuta. Igsoon, ang gahi nga yuta nagrepresent gahi nga kasing-kasing. Ayaw tuguting nga kanang imuhang kasing-kasing mugahi na. Amen ba? Ikaduha, naay gitawag ni Jesucristo mga igsoon kaning liso nga natanom diha sa mga batuhon nga yuta. Naagayapon siya yuta, pero mga igsoon, ang yuta niya naara sa ibabaw. Ilalom sa yuta, mga bato-bato na siya. So ang tawag ana mga igsoon is the shallow heart. Ganong shallow, kay mabaw raman siya. Okay, nabasahon na to sa versikulo 20 o 21. Gisundan ba ninyo ang pulong sa Diyos? Okay, Matthew chapter 13 verse 20 and 21. Mubalik ta dinhi sa pulong sa Ginoo. Matthew chapter 13 sa versikulo 20 o 21. Ang pulong sa Diyos nagaingon dinhi sa ato, apan siya nga midawat sa binhi dito sa batuhon nga mga dapit, mao siya ang nagapaminaw sa pulong og diha-diha uban sa kalipay nagadawat niini. Galing siya walay gamot diha sa iyang kaugalingon, apan nagalungtad sa makadiyot. Kaysa diha nga ang kasakitan o paglutos nagaabot tungod sa pulong, sa wala madugay siya napandol. So the Bible says that, yet hath he not root in himself. Sa makadyot nga panahon mula hutay, pero taod-taod mukwitra gihapon mga igsoon. So kani nga klase nga yuta adunay mga bato sa ilalom niya. Kini nga yuta maayo siya tanawon sa gawas, pero sa ilalom aning yuta adunay mga bato. So ang liso dali siya moturok kay nganuman tungod kay mabawra ang yuta. Amen. Pero sa diha nga init na ang adlaw, ang tanom nalaya og namatay. Nga naman, tungod kay kini wala siya'y lalom nga ugat. Unsa may espirituhanon mga higala nga kahulugan niining gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo bahin aning liso nga natanom o nahulog diha sa mga batuhon nga yuta. Well, these are the kind of people nga nakadawat sa pulong sa Dios inubanan sa ilahang excitement o kalipay. Kani nga klase nga mga tao, mo ni silang klase nga mga tao nga kung makadungog sa pulong sa Dios or kung nay interesting nga mga pulong nga isulti ang preacher mo, amen ni sila. Mao ni sila ang klase nga mga tao mahigala ba no nga muingon sila nga ang mensahe nakapatandog gyud sa ako, na touch gyud ko sa mensahe. Mao ni sila mahigala ang mga klase nga mga tao nga muingon nga tungod sa mensahe nga akong nadunggan, mga lagad na gyud ko sa Ginoo. Pero kanipod sila nga mga tao mga igsoon, ang ilahang commitment dili ni siya magdugay. Tungod kay ang ilang pagtuo dili lalom. Have you seen this kind of people?
mga higala sa simbahan, na mga ingon-ani nga mga klase nga tao sa simbahan. Na mga bisita, mga higala kani adto nga nagsimba diri sa atong simbahan, mga higala, unya nag-enjoy sila sa akong preaching. They get excited about my next preaching sa sunod nga Domingo. Pero on the following Sunday, mga higala, sa diha mga igsuon nga naay kanang mensahe nga giwali ang preacher, mga higala, something, mga higala, nga ning kontra sa ilahang kabubuton, dito sila ning undang. Di sila, wa sila ning lahutay. Amen. Napoy mga uban, mga higala, nga sa sugod excited kay sila maminaw sa pulong sa Dios, pero sa diha nga ning abot ang mga problema sa ilang kinabuhi, they give up quickly. Dali sila ning give up. Nay mga uban, mga higala, nga mga tao, mga igsoon nga ning simba sila with excitement, pero mga higala sa diha, mga higala, nga gi-criticize sila, mga igsoon, ning quit sila. Nay mga uban, mga higala, nga sa sugod maayo kay sila, mga higala, faithful sila, mga higala, nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, pero sa diha nga ang kalisod ning abot sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagsunod kay Kristo, sila nawala sila. Have you seen this kind of people, mga higala? Nga sa sugod, mga igsoon, mga init, maayo, excited, grabe ka, dasig sila, mga higala, pero sa diha, nga naay mga kakulian, naay mga pagsulay, naay mga problema, naay mga kalisdanan, naay mga criticism, o naay kalisod, nga ning abot sa ilang kinabuhi, nawala rapod sila. The Bible says, Luke chapter 8, verse 13. Moadto ta sa Lucas kapitulo 8, versikulo 13. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa ato, mga higala, sa versikulo 13. The Bible says in this verse, "They on the rock are they, which when they hear, receive the word with joy, and this have no root." So kani sila nga mga tao nakadungog sa pulong sa Dios, nalipay sila, kay nakadungog sila sa pulong sa Dios, they receive it with joy, pero ang nahimo lang gyud nga problema, wala gyud siya nang nag-ugat. Which for a while believe, sa makadyot nga panahon ning tuo sila, and in time of temptation fall away. Nakita niyo na? Pwede mangutana sa imoha, ikaw ba ni karong buntag? Examine yourself daw, ikaw ba ni karong buntag? But pasabot, maayo lang ka sa imong Christian life, maayo lang ka, abdik ka magsimba, kung okay ang dagan sa imong kinabuhi. Abdik ka maminaw, excited ka maminaw sa preaching, migala, kung ang kanang pulong sa Ginoo nga giwali sa imuha, dili siya muigo sa imuhang mga mali. Pero kung moabot, mga higala, ang mga panahon nga ikaw maigo ka sa mensahe, o ikaw abtan ka sa imuhang kalisdanan o problema o kalisod, mukwit ka, mawala ra gyapon ka diri sa simbahan. In fact, naay mga katawan sa Dios kay una na ang ilahang kinaya, mga higala. Ang uban nila, kung maigo sila sa mensahe, mga higala, dili sila mo simba. Unya maabtan pag mga pila ka Domingo, pila ka semana, nya diha na po sila mobalik og simba. Hello. Nay mga uban nga sa sugod maayo kay sila, abti kay sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero mga higala, kung naay moabot nga problema sa ilang kinabuhi, dili sila makita sa simbahan. Kay di sa sila magsimba, kay naapa sila'y problema nga ginaatiman. Mao ni sila ang klaseng nga mga tao nga paminaw kanang naa diha, may gala, sa yuta nga ilalom daghag mga bato. Basig ingon ani ba ang imuhang kasing-kasing karong buntag. Aniya ka dinhi sa simbahan. Pero mga higala, naay bato diha ilalom sa imuhang yuta. Sa ibabaw humok, pero sa ilalom, mga higala, diha sa imuhang kasing-kasing sa sulod, mga batuhon. Amen. Hebalo ba mo, ang tinuod nga pagtuo, kinahanglan siya mutubo diha sa lalom. Real faith must grow deep roots. Ang Kristohanon dapat dili lang siya musinggit, mga higala mo. Amen. Panahon sa wali, panahon sa sermon, but he must stand strong during the storm. Daghang mga tao karon, may higala, nga ang ilang ganahan lang no kay ang mga panalangin lang
sa kinabuhi sa Kristohanon pero dili sila gusto og kaning mga sakripisyo sa kinabuhi sa Kristiyano. Pero sultian ta mo ang tinuod nga pagtuo will grow deeper with time mga higala. So ang characteristic sa usa ka shallow nga kasing-kasing kay tanawa emotional ang iyang respond sa pulong sa Dios. Kita mong mga tao nga kung makadungog sa pulong sa Dios, niya matouch sila sa mensahe, mohilak sila. Pero ang ilang kinabuhi wala ga bag-o. Kay balo ba mo ngano? Tanawa, ang ilaha manggong kahumok sa ilang kasing-kasing naara sa ibabaw. Pero sa sulod ana daghag mga bato. So pag naitanong nga liso, dali siya maturok, pero mga igsoon kay wala gid siya naturok pag-ayo sa ilalom. Kung mugawas ang adlaw, malaya ra gihapon. Kita ba mo anang liso sa munggos? Itanom nimo na. Diha lang sa ko, di ba dali mo tubo ang liso sa munggos? Pero kay balo ba mo, kung dili nimo na atimanon pagayo, dali ra pud malaya. Naay mga ingon ana nga klase nga mga tao ug mga Kristohanon mga higala. Nga kung sila mga higala tudluan sa pulong sa Dios o kanang makadungog sila kaning preaching may lagikan sa pulong sa Dios, sa sugod, malipay sila, and then excited sila, pero kung naay mga pagsulay, kung naay mga problema, kung naay mensahe nga kung asa maigo sila, dali ra pud sila mo give up. Amen. Naay mga uban mosulti sila, mga lagad na gid ko sa Ginoo. Magsimba na gyud ko. I've heard some of the members in our church nga nagsulting yun ani sa ako. Sila mismo gaduol sa ako. Magsimba na gyud ko, pastor. Well, ako nga pastor, kung makadungog ana, malipay ko, of course, kay mao ginay kabubuton sa Ginoo sa ato, di ba? Pero mga higala, mao lagi. Kato sila nga klase nga mga tao may higala, mao to sila ang klase nga mga tao nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo nga mga yuta nga kung asa sa ilalom ana mga batuhon. Kay kung naay mensahe maigo sila, di na sila magpakita. Kung naay kalisdanan, problema mga higala, mawala ra sila gihapon. Amen. Naminaw bang uban? Ang akong pangutana, ingon ani ba ang imong pagkatao karon? Hello? I hope not. Ikatulo. Naay gitawag pod og atong Ginoong Hesukristo may gala kaning mga liso nga natanom siya may gala diha mga igsoon sa mga tunok-tunok. Ang tawag ani may gala the crowded heart. Ang kasing-kasing nga puno sa daghang butang o ang kasing-kasing nga napuno sa kalibutan. Matthew chapter 13 verse 22. The Bible says in Matthew chapter 13 verse number 22 sa tuwang text, nagingon dire ang pulong sa Ginoo, siya usab nga midawat sa binhi diha sa katunukan, mao siya nga nagapaminaw sa pulong, ug ang kabalaka niini nga kalibutan, ug ang pagkamalimbungon sa mga bahandi, nagtuok sa pulong, ug siya nahimong dili mabungahon. So ang ikatulo nga yuta mga higala kay kung asa ang liso nagsugod siya tubo, but something else is growing. Kauban may higala sa liso nga ning tubo ang katupong mga tunok. So kay nigsabay man sila og tubo, ang katong mga tunok-tunok mingtuok siya atong liso nga ning tubo. So ang nahitabo because the seed sown nga ning tubo na-choke siya, natuok siya may gala atong mga tunok-tunok, dili siya ka-produce og bunga. So ang tanom naka-survive ning lahutay pero wala na munga. Kaning mga ingon ani mga higala nga mga tao ba klaseng mata naagyapon ni sila sa ato ang simbahan. Ning lahutay sila og simbahan hangtod karon sukad na member sila sa simbahan hangtod karon basig pila na sila katuig mga higala pero dili nimo makita ang bunga sa ilahang pagtuo. Dili mo makita. Gasige lang sila simba. Sige sila makadungog sa pulong sa Dios. Usahay,
i-appreciate nila ang mensahe, usahay dili. Sige sila magsimba, pero wala gabunga ang ilahang Christian life. Mao ni sila ang mga tao nga natanom diha, may galang ako sa ang lison na tanom diha kauban sa mga tunok-tunok. So Jesus said that the thorns represent three things. Ngano kaha mga higala, gasigi sila og simba, pero wala gabunga, wala nagbunga ang ilahang kinabuhi. Kay si Jesucristo na siya kuan mga higala, gihatag sa ato nga mga rason. Nganong wala nahimong mabungahon ang ilang kinabuhi. Well, si Jesucristo nagtudlo sa ato nga ang kaning mga tunok-tunok nagrepresentar ni una the cares of this world. Daghang mga Kristohanon, mga igsoon, nga bisan gasigi sila og simba og dugay na sila nga gasigig sinimba, wala na munga ang ilahang Christian life kay puno sila kabalaka sa ilahang kinabuhi. They worry about their life. Sige sila mabalaka sa ilang problema, puno sila kabalaka ba sa ilang mga problema, puno sila kabalaka sa ilang mga responsibilidad. Higala kung imong tugutan nga ang imong kabalaka maoy mas magpatigbabaw kaysa sa imong pagtuo, kanang imong kinabuhi di gyud na mamunga. Magsigi ka lang og simba pero dili gyud mamunga ang imuhang kinabuhi. So do not allow the worries of this life or the cares of this world mga higala nga maoy hinungdan nga dili ka magbunga. I-check na lang, puno ka ba og kabalaka? Higala naman tay mga kabalaka. Kung moingon tagpuno ta sa kabalaka, meaning pero may bata malumos tungod sa atong mga kabalaka. Have you really exercised your faith in God, mga igsoon? Imuha bagyong gi-exercise ang imuhang pagsalig diha sa Ginoo? Kung adunay mga problema, that's the best time to exercise your faith in God. Amen. Don't be overwhelmed by worries. Instead of worrying, pray. The Bible says, casting all your care upon Him, for He careth for you. Pagampo. Ug pagampo, inubanan sa pagtuo. Ayaw mga higala tuguti ang mga kabalaka ni ining kalibutan na may higala nga maoy mukuha sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Kay kung tugutan nimo na, dili ka mamunga. Amen. Hinumdumin ninyo, ang liso nga gitanom sa imuhang kinabuhi ang pulong sa Dios. Maunay pagtuo, maunay pundasyon sa imuhang pagtuo nimo. Let the word of God grow aron ikaw mubarog ka sa imuhang kinabuhi. Amen. Ikaduha, ang mga tunok-tunok nagrepresenta pod the deceitfulness of riches. Daghang mga tao mga higala nga mas karon nagsalig sila kwarta. Higala, pwede ko mangutana sa imuha. So tigtinood, kinsa bagay imuhang mas gisaligan nimo, ang Ginoo o ang kwarta? Kay sa atong panahon karon, daghang mga tao karon nagtuo sila nga ang kwarta maogi makapatagbaw nila. Pero bago lang ako nagtudloan na sa inyo nga dili sa kwarta tanan makuha nato ang solusyon sa atong mga problema. Dili ang kwarta tanan ang tubag sa tanang mga butang. Ang makatubag sa tanan natong mga problema ang Ginoo. So ikaw, kinsa bagay imuhang ginasaligan nimo? Kinsa bagay mas gituohan nimo nga maoy makatabang nimo? Ang Dios o ang kwarta? Kung tinuod mga higala nga, kung tinuod ay mong ginaingon nga ang Ginoo ang makatubag o ang makasulbad o ang makatabang sa imuhang mga problema nimo, then dapat always nimo unahon permi ang Ginoo. Amen? Kay mao ni ang gingon ni Jesucristo, ang kaning kwarta pwede nimo tuok sa imuhang pagtuo nimo mga igsoon, ug mao na ikaw mahimo kang unfruitful. So unsa tunguna? The cares of this world. Unsa man ni mga kabalaka?
Bahin sa itong kinabuhi, bahin sa itong problema, o bahin sa itong mga responsibilidad. Ikaduha, the deceitfulness of riches. Right now, people believe money will satisfy them. Mao na may gala, sige sila maggukod permi sa kwarta. Amen. Ikatulo, the pleasures and desires of life. Kani mga igala, mao ni sila muhinay-hinay og puli sa Dios diha sa ilang kasing-kasing. Pagbantay mo aning mga lipay-lipay ba no? You know what, there's nothing wrong kung kita mga igsoon ba no, mag-enjoy ta sa ato ang kinabuhi may gala when we have blessings from God may gala. It's not wrong to enjoy the blessings we receive from God. Amen. Dili mali may nga maglipay-lipay ta, maghappy-happy ta kauban sa ato ang mga friends and families mga igsoon o kauban sa ato mga relatives na ila. Pero bantayan nimo na. Ayaw kaayo palabi mga igala o kanang lipay-lipay. Kay kabalo ba mga igsoon, mao ni sila pod ang hinay-hinay nga mopuli sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Pila ka mga tao karon may nga ilahang giilisan, gipulihan nila ang Ginoo over aning mga pleasures mga igsoon. Hello. This kind of person may still attend church, but God is no longer first in their life. Kasi bagyapo ni sila. Pero mga higala, dili na ang Ginoo ang priority nila sa ilang kinabuhi. Dili na ang Ginoo ang una sa ilang kinabuhi. Kasi bagyapon. Pero mga higala, kung naa sila yung mga appointment, na sila yung mga meetings, na sila yung mga yunani, na sila yung mga tapok-tapok, sabot-sabot, sa gawas, may gala, sila mga friends, mga kauban sa trabaho, or sa mga paryente nila, dali nila i-set aside ang Ginoo. Are you this kind of person? Na kung naibisita mo ato sa iyong balay, dali di mo i-set aside ang imong pagsimba kay naa kay mga bisita. Ding abot. Why not muingon ka sa imong bisita, nabi mi simba karon, dili kumakon sa inyo ha. Magsimba sa mi, unya na lang ta, mag-istorya. Hello? Or na yung mga barkada nimo, classmate nimo, muadto dito, manawag sa imamelo, mga bukanta, adto ta, magsuroy ta. Ikaw, dali ka, muuban sa ilaha mga igsoon. I did not say nga, dili, wala na kagasimba, gasimba gyapon ka. Pero kung naay mo puli mga igala sa imuang schedule sa Ginoo sa lain nga mga butang, dali nimo ipadaplin ang imong pagsimba ug unahon nimo ning mga uban nga butang. It shows that God is not your first priority. Amen. Mao ni silang klase nga mga tao may igala nga unsa man mga liso, natamlan sila liso, pero mga igsoon ang ilang kasing-kasing puno sa daghang mga butang. Amen. The Bible says, mga igala, 1 John chapter 2, verse number 15, love not the world, neither the things that are in the world. That's what the Lord Jesus said. Amen? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, niya mga butang, nganhi sa kalibutan. If any man love the world, the love of the Father is not in him. You know what? Daghang mga Kristohanon, dili sila matumba, dili sila malaglag igsoon sa pinakalit, pero sa hinay-hinay lang. Sa hinay-hinay, matumba sila. Sa hinay-hinay, malayo sila sa Ginoo. Little by little. You know why? Kay mas unahon nila ang uban nga mga butang kaysa sa Ginoo. Kani nga klase nga mga tao may nga hinay mga igila, hinay-hinay nga nalayo sa Ginoo kay hinay-hinay. Ilahang gihimo ang trabaho nga mas importante kaysa sa Ginoo. Si hinay-hinay, nalayo sila sa Ginoo kaysa hinay-hinay. Gihimo nila ang kwarta nga mas importante. Gihimo nila ang kaning kalipay sa gawas, pleasure, mas importante siya. And before they realize it, ang mga tunok, no? Ning tuok siya sa ilahang spirituhanong kinabuhi. Moni, naay mga liso, gitan natanom siya sa yuta, nga kung asa, naapoy ka ng mga tunok-tunok diha. Sa diha nga ning tubo ang tanom, kauban niya sa pagtubo, ang katong mga tunok-tunok. Ang gibuhat atong mga tunokon, ilang gipalibutan ang katong tanom, nga ning tubo, unya gituok nila, so bisag naapagyapon tong tanom, wala siya namunga tungod kay natuok siya.
And that's what happened to many believers na kapag ihapon karon, magsimba ka, kung wala kay appointment, kung wala kay bisita, kung wala mo'y sabot, sa imo ang mga kauban sa trabaho o sa imong mga classmate diya sa school mga higala. Pero pag nagani, iset aside mo ang Ginoo, iset aside mo imong pagampo, iset aside mo yung pagsimba, unahon nimo ni sila. You are the kind of person nga kaning natamnan og liso nga kung asa kauban nimo mga tunokon. That's why hangtod karon unfruitful ka. Pwede umangutana sa mapila nakakatuig Kristohanon. Ang akong pangutana, makita ba nimo mismo ang imong bunga sa imong Christian life karon? You see? The characteristic of a crowded heart, ikuan mo siya. Characteristic of a crowded heart, mo ni siya, too busy for God. Pag busy ko sa trabaho, di ko magsimba. Basta pa, focus on money or success. Tutok kayo ka sa kwarta o sa imuhang kalampusan nimo. You know what? There's nothing wrong about my gala, about ka nang ikaw gusto ka mahimong successful. Ang nahimong problema, grabe kay kaka-focus nga imuhan ng gipadaplin ang imuhang pagsimba ug wa na nimo mga higala giampingan ang imong relasyon sa Ginoo. Unsa pa? Spiritual life slowly dies. You're not as hot as before. Di na kayo ka involved karon. Murag ning kuan ka, ning distansya ka, ning laylo ka, dili na kay ka makig-uban, mga higala. You know why? Mingon ana, ang kinabuhi, ang condition sa usa ka Kristohanon, mga higala, tungod kay ang katong mga tunok-tunok, gitugutan niya, mutubo, unya, mautoy mingtuok sa iyahang pagtuo sa Ginoo. Mo nang wa na kay kalipay sa imuhang pagsimba o sa imuhang Christian life nimo. Amen. Kung dili na siya madil kanang nga problem ay gala, later makita na ka sa uban nga mga Kristohanon nga naa na ka sa kalibutan. Nga naman na choke tuok na ka. Mo na ayaw mo pagpadala. Isag naamoy mga bisita. Bisan mga higala. Busy ka sa imong work. It's okay to get busy, mga higala, but never allow busyness to steal your time for God. You know what? Kanang gadget, pwede po na gamiton sa imong kaaway nga mo'y mutuok nimo. Amen. Trabaho, mao na mga butangan ang gagamiton sa atong kaaway. Have you allowed them to choke you? Mao na nga karon wa ka nagbunga. Wala ning hayag imong kinabuhi. You are still here, but there's no life in you. Amen. Ano man? Gituok ka. Amen. You know what? The heart must be cleared of thorns aron ang pulong sa Dios motubo. Kinahanglan ka ng mga tunok-tunok. Pangwao na sila aron ang pulong sa Dios nga gitanom sa magwawali diya sa imong kasing-kasing motubo siya. Naminaw ba? Naminaw? Ikaw pat, ug ang katapusan. Nay gitawag maayog kasing-kasing. No, mo ni ang giingon sa atong Ginoo si Kristo may ilang mga liso nga nahulog o gitanom sa maayo nga yuta. Matthew 13 verse 23 says, "But he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it." So finally, Jesus spoke about the good ground. Kani nga yuta, humok. Kani nga yuta, andam. Kani nga yuta, limpyo. So ang liso, tungod kay ang yuta, humok, andam, og limpyo mga higala, makasulod siya og tarong diha sa yuta,
mo ang kung mangugat na ang katong lisom, mukuan gid siya sa ilalom, muturok gid siya sa ilalom ang katong mga gamot niya. Unya mag-produce siya og kaning bunga. Nga naman, kay natanom siya sa maayo nga yuta. Gingon ni Kristo nga kung mamunga na kuno na siya, mamunga na siya 30-fold, 60-fold, and even 100-fold. There's fruits in his life. Nga naman, kay humok ang iyahang kasing-kasing. Kani nagrepresent maayo nga kasing-kasing. This is a person who hears the word carefully, understand it, receives the word, obeys the word, live the word, and because of that, it produces spiritual fruit. Kay balo ba mo nga naay mga tao nga gasimba mga higala nya makadungog sila sa pulong sa Dios, pero mga higala wala nila ginapaminaw pagtarong, and because of that di nila masabtan ang katong mensahe. Unya kung di man nila masabtan, di nila masunod. Kay unsa may imuhang sundon kung wa nimo nasabti, ug nganong wa man ka nakasabot kay wa man ka naminaw. O kung sa may pwede mo tubo diya sa imo ang mahigala, kung wali mo nasabtan ang katong pulo nga imuhang nadunggan. Nga nang wali mo nasabtan, kay wali mo gipaminaw. So walay mo tubo. Kung walay mo tubo, walay bunga nga ma-expect nimo. Jesus said, mga higala, nga kung kaniko no, mamunga na ni, daghan daw. 30-fold, 60-fold, 100-fold. And this represents the kind of blessing that a person can receive kung siya, mga igsoon, matanom siya. Na siya maayong kasing-kasing. Humok nga kasing-kasing. Humble nga kasing-kasing. Amen. So, but pasabot nga ang tinuod nga magtotoo, the true believers. Nobody there? Wala? This means true believers influence others and bear fruit for God. John 15:8 says, "Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit." Igala, real, please, dito. Next. Wala ba? So, tinatawag real Christianity is not just hearing sermons. Ang tinuod nga Kristyanismo, dili lang mahigala ka nang makadungog siyang mga sermon. I know that some of you here are fond of listening to different sermons from other preachers. But you know what? Christianity is not about that. Christianity is not just hearing sermons. Real Christianity is a transformed life. Ang tinuod nga Kristyanismo, mahigala ka nang kinabuhi nga adunay kabag-uhan. Iga na paminaw, daghang mga tao, Kristohanon kuno. Daghan na silang napaminawan nga wali, pero wala ga bag-o ang ilahang kinabuhi. That's not true Christianity. Ang tinuod nga Kristyanismo igsoon kay bag-o nga kinabuhi. A true believer and a changed heart. Na there? A true believer and a changed heart. Unsay ma-produce niya? Ang ma-produce niya, obedience to God, a changed character, a love for others, a desire to win souls, and faithfulness in serving God. Palihog daw og tan-aw ani sa imuhang kaugalingon kung nakita ba ni sa imuhang kinabuhi. Ay ikaw ang muhusga ha sa imong kaugalingon? Dili ako. Ayaw ko himua nga mo-judge sa imuha. I will not judge you. Ikaw ang mo-judge sa imong kaugalingon. That's biblical. Amen. Tanawa daw, kung kaniba, nakita ba ni sa imuhang kinabuhi? Obedience to God. A changed character, meaning kinaiya nga nabag-o. Amen. Amen. Amen ba? Love for others.
Desire to win souls. Aduna by desire diya sa imong kasing-kasing nga mga bigong mga kalag para sa Ginoo. Faithfulness in serving God. Paminaw, a heart that receives the word cannot remain the same. Amen? Ang kasing-kasing nga nakadawat sa pulong sa Dios, dili siya magpabilin nga maura gihapon. Pabag-o na siya, oy. Igsoon paminaw. Basin tinuod jud ka nga Kristohanon, basin luwas jud ka, pero may gala wala ka na munga. Basin naara gyud na sa tulo ang imuhang kuan mo kinabuhi karon. Basin naa ka dito sa wayside, katong yuta nga gahi ba sige agian sa mga tao, sige tamakan sa mga tao. Basin ang liso nimo, ang liso nga ginatanom sa preacher sa imo, di gyud nimo, di gyud masulod sa imong kasing-kasing nara ka kutob sa gawas. So mugawas ang adlaw, malaya gihapon to siya. Basin mga igsoon, dito ka mga higala sa kaning tornik. Tunokon ba? Kauban bitaw no sa kauban mahila sa liso nga gitanom sa magwawali sa imuha, naapoy mga tunok ning tubo o katong mga tunok-tunok, mga kuan diri ba sa kalibutan ba no? Ingana, maoy ming tuok sa pulo nga gitanom ni preacher sa imuha. Ang nahitabo wala gihapon nagbunga. Ubasin mga igsoon, ikaw ang kaning klase nga Kristohano migala nga natanom mga igala diya sa shallow ground. Humok imong kasing-kasing, diya pero dira lang sa ibabaw. Pero diya sulod sa imong kasing-kasing daghag mga bato-bato. So kung magwali ang preacher sa inyo ha, ikaw nga nagapaminaw, ang pulong sa Ginoo dali mo turok sa imo pero kutob lang diri. Dili gyud mo abot diri sa ilalom. So ang mahitabo mga igsoon kay naa may mga batuhon malaya gyapon, wala gyapoy bunga. Pero nagtuo ko na ay mga nagsimba diri karon nga aduna kay maayong kasing-kasing. Humok, prepared ug limpyo. So ang liso nga itanom sa preacher sa imo gikan sa pulong sa Dios, maturok siya sa ilalom gyud. O kay naaman siya sa ilalom, pag manggamot na to siya, ang gamot niya mo adto maturok pa gyud dito sa ilalom. Mutubo, mamunga ug daghan. Some 30-fold, some 60-fold, some 90-fold. Kay ngano man, maayo siya kasing-kasing. Check daw karon sa imuhang kinabuhi. What kind of heart do you have? Amen. Conclusion ta. Karong buntag, dapat atong pangutano ng atong kaugalingon ug usa ka seryoso nga pangutana. Jesus spoke about 4 kinds of hearts. Asa diri ang imuha? Are you the hard heart where the word never enters? Ikaw ra kay baluhan na igsoon. Pero palihog ayaw pagpretend. Kung gahi ka ng imong kasing-kasing karon, deal that kind of heart today. Amen. Number 2, or are you the shallow heart where faith disappears when life becomes difficult? Bot pasabot, kung naay problema, kung naay mga people, kung naay mga mga kalisod, mga kalisdanan sa tong kinabuhi, ikaw nga sa sugod excited, happy nga magsimba, makadungog sa pulong sa Ginoo, ay mawala ra gyapon ka. Di isa ko magsimba na ako'y problema. Di isa ko magsimba bugat akong kasing-kasing. Mo ni mga klase may gala nga kasing-kasing gitulo sa atong Ginoo Jesucristo nga kung asa ang liso ginatamnan sila mga higala og liso pulong sa Dios pero mga higala shallow lang, diri lang ba sa ibabaw. Okay. Ang ilalom ana mga bato-bato, batuhon og kasing-kasing. Ikatulo, are you the crowded heart? Gubot. Daghang mga butang sa imong kanimo kinabuhi nimo. Are you the crowded heart where the world slowly chokes your spiritual life? Or are you the good heart that receives the word and produces fruit? Evaluate your life today. Amen. What kind of heart do you have? Next. Tanawan ninyo, every time the word of God is preached, the seed is being planted. Karon, giwali man karon ang pulong sa Ginoo sa atong tanan. Kada panahon
nga mawali ang pulong sa Dios, ang liso matanom sa atuang kasing-kasing. Paminawan ninyo ni. The future of that seed depends on the condition of your heart. Amen. Ang kaugmaon, aning liso, aning pulong sa Dios nga natanom sa imong kasing-kasing, gadepende na sa condition sa imong kasing-kasing karon. So the question is not what kind of seed is being planted. No, the question is, what kind of heart do you have? Kay hangtod karon sa atong panahon igsoon, ang Ginoo gasigi pagyapon siya og kanang sana turok og liso niya diri sa atong kasing-kasing. Are you a hard heart? Are you a shallow heart? Are you a crowded heart? Or are you a good heart? Check na lang sa imong kaugalingon karong bunta. Dito ko atong mga ulip yung atong mga mata. The message is how people respond to the Word of God. Again, the sower represents those who preach the Word of God. The seed represents the Word of God, and the soil represents your heart. Ang question karong buntag, unsang klaseng kasing-kasing nga naa ka? Kada panahon nga ikaw makadungog og preaching gikan sa pulong sa Dios, how do you respond to the preaching of God's Word? Kumusta imong kasing-kasing karong buntag? Let us pray. Father in heaven, bless the invitation. Speak to everyone this morning. Kung kinsa diri mga nagsimba nga adunay gahi nga kasing-kasing o shallow nga kasing-kasing or crowded nga kasing-kasing, speak to those people, Lord. I know that you are greater than our hearts. Bisag unsa ka shallow, crowded, or bisag unsa Ginoo kagahi ang among kasing-kasing, kaya nimo ni bag-ohon Ginoo. Give us, Lord, a good heart. Give us a kind of heart that is pure, clean, soft, and prepared. Father, please help us, O God. Kami ang klase nga mahimo kami Ginong kami ning klase nga mga tao, Lord, nga adunay maayo nga kasing-kasing. Maayo nga yuta, dili gahi, dili tunokon ug dili batuhon. Kung kinsa man ni sila karong buntag, Lord, speak to their hearts, Father, today. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan mga higala. Karong buntag, examine your life. Evaluate. Check na lang diya sa imong kinabuhi. What kind of heart do you have this morning? Pangutanay mo ang kaugalingon. Kay si Kristo naghisgot diri upat ka klase nga yuta. Ug kaning yuta ga represent ni ato ang kasing-kasing. Do you have a hard heart this morning? Do you have a shallow heart? Na kung asa ang imong pagtuo mawala ra gihapon kung ang kinabuhi magkalisod? Do you have a crowded heart? Na kung asa ang kaning mga pleasure sa kalibutan, ang mga butang diri sa kalibutan, minahinay og tuok sa imong espirituhanong kinabuhi og tungod ana nahimo kang unfruitful nga Kristohanon. Examine na lang. Do you have a hard heart this morning? Do you have a shallow heart? Or do you have a crowded heart? Ang atong iampo sa Ginoo karong buntag nga unta makabaton ta og maayo nga kasing-kasing. Kung kining ato ang yuta mga higala gahi ni o batuhon ni o tunokon ni magampo ta, Lord, tanggalan ning mga tunok sa ako ang kasing-kasing. Lord, tanggalan ning mga bato nga nailalom sa ako ang kasing-kasing. Lord, tanggalan ni walaan ni ako ang gahi nga kasing-kasing Ginoo. Lord, tagaay kog maayo nga kasing-kasing. Pagampo ana karong buntag igsoon, because God desires fruit in your life. Pag-pray sa Ginoo. Kung aniya ka dinhi karong buntag unya wala ka pay relasyon diha sa Ginoo, I want you to understand this, that Jesus Christ is the only way to heaven. Apart from Jesus Christ, wala na'y salvation. Gawas niya, wala na'y eternal life. So ikaw nga nagsimba diri karon, kinahanglan masabtan nimo nga ang imuhang tinuod nga espirituhanong kondisyon makasasala ka. Ug tungod kay makasasala ka, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon.
You need a Savior, my friend. And I want you to know this, nga ang makaluwas sa imong kalag, maulang si Kristo. Gusto niya maghinulsol ka sa imong sala, o gusto niya nga saligan nimo siya, isip imong personal nga Ginoo manluluwas. Aron pwede ka luwason sa Ginoo, matagaan ka niyag eternal life. Now is your opportunity to receive Jesus Christ as your Lord and Savior and be saved. Ug para sa mga luwas na diri, mga believers na, mga Kristohanon na, even though saved na ta, kini atong kasing-kasing, pwede pagihapon mo gahi, pwede pagihapon nga matunukan, pwede ni matubuag mga tunok-tunok, o pwede ni siya maigala, kaning mabatuhan. Nga bisan mga igala, diri sa gawas, murag okay ta, humok kunuhay ta kasing-kasing, where, we look humble on the outside, but deep inside di ay dagag mga bato, sulod sa tong kasing-kasing. Posible na nga naingon ana nga kasing-kasing ang mga luwas nga tao. Base naa ka dinhi karong buntag, ang imong kasing-kasing naa diri sa usa sa tulo nga ako ang gi-mention sa inyo ha. Iampo karong buntag, ingna ang Ginoo, Lord, bag-uha ang ako ang kasing-kasing. Give me a new heart, O God. Tagai ko humble nga kasing-kasing, tagai ko og kaning humok nga kasing-kasing, Ginoo, limpyo nga kasing-kasing ug andam nga kasing-kasing. Lord, help me to grow and to become fruitful. Pag-ampo ana karong buntag igsoon. I encourage you, talk with God today. I-discuss na siya sa Ginoo karon diri sa altar. Ask Him to help you. Beg Him to give you a humble heart, a soft heart. Pag-pray karong buntag.